Breaking news, isiniwalat ni US President Donald Trump kung paano nito aatakihin ang Iran. Ayon kay US President Donald Trump, ang kanilang target ay magkaroon lamang ng minimum civilian casualties. Dagdag pa ni US President Donald Trump ay papalitan nito ang gobyerno ng Iran magiging democratic country na ito. Ayon kay US President Donald Trump, kung makasurvive man si Ayatollah Ali Khamenei, sinisiguro nito na magbabago ang gobyerno sa Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 21, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kasama rin nating mapag-uusapan ang stance ng Russia sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Biglang sumulpot ang mga warships ng Russia sa Iran at ayon sa ulat, magkakaroon ng naval drill ang puwersa ng Iran at puwersa ng Russia. At kung saan ito gaganapin, doon pa mismo sa lugar na kung saan nakapwesto ang United States Armada. Ito ay matatagpuan sa Gulf of Oman at sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Middle East. At ayon sa ulat, ginagawa ito ng Russia at Iran upang ipakita sa United States of America na sila ay tutol sa mga ginagawang military build-up ng Amerika kontra Iran. Ngayon, matapos ang pag-uusap ng Iran at United States of America na isinagawa sa Geneva, President Donald Trump ay nagbigay lamang ng 10 araw sa Iran upang magkaroon ng konkretong desisyon kung ibibigay ba ng Iran ang hinihingi ng United States of America na tuluyan ng ihinto ng Iran ang kanilang uranium enrichment. Nangako ang gobyerno ng Iran na sa loob ng 2 linggo ay magbibigay sila ng desisyon. Pero ayon kay US President Donald Trump, kung hindi ito mabibigay ay malalaman ng buong mundo kung ano ang kanilang gagawin. At bilang patunay ayon sa Amerika ay hindi pa nila inaatras lahat ng kanilang puwersa na nasa Israel, nasa Middle East at sa Indian Ocean. Ang lahat ng nasabing mga armas ng Amerika, puwersa, warships, aircraft carrier at mga fighter jets ay inihanda kung sakaling hindi magdesisyon ng maayos ang Iran at handa na raw ang kanilang puwersa na pataubin ang Ayatollah regime. At pinag-usapan ng buong mundo ang pinakabagong pahayag ng Amerika sa kung paano nila aatakihin ang Iran. Ayon kay President Donald Trump, kung sakaling umatake na ang puwersa ng Amerika sa loob ng Iran, ang kanilang target mga kaibigan ay kanilang lilimitahan ang casualties ng mga sibilyan. Dagdag pa ni US President Donald Trump, kanilang tatargetin talaga ang mga pinuno ng Iran. Kaya ang pangako ni US President Donald Trump, iligtas ang mga sibilyan sa Iran. Nangako rin si US President Donald Trump na patataubin nito ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei at babaguhin ang sistema ng gobyerno. Ayon kay President Donald Trump, ito ay magiging democratic country. Marami ang mga bumatikos kay US President Donald Trump. Sinasabi nila na si Donald Trump ay hanggang banta lamang. Duwag raw ito at pabago-bago ang kanyang mga sinasabi. Katulad na lang ng mga pahayag ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo. Sinabi kasi nito na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay kung gaano kalaki ang pinsala na naidulot nito noong unang pag-atake noong nakaraang taon ay mas titindi pa ang kanilang gagawing pag-atake ngayon. Ayon sa ulat ng BBC, sinabi ni US President Donald Trump na kinokonsidera nito
na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay limited lamang. Marami ang mga nagsasabi na ito ay opposite sa mga sinabi ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo. Sinabi kasi nito na magiging deadly pa ang kanyang gagawing pag-atake sa Iran. Pero ayon naman sa mga eksperto, ganun pa rin. Ang sinasabi lamang ni US President Donald Trump na limited ay talagang ang target lamang nila ay ang nuclear facilities ng Iran at ang mga leader ng Iran. Kaya limited dahil hindi sila magsasagawa ng pag-atake doon sa mga lugar na kung saan maraming tao. Ang talagang kanilang wawasakin ay ang nuclear facilities ng Iran. Pero mga kaibigan, hindi pa nagsasagawa ng pag-atake ang Amerika sa loob ng Iran. Ang Iran, pinatibay na nila ang kanilang mga nuclear facilities. Pinaghandaan ng Iran ang gagawing pag-atake ng Amerika. At upang patotohanan ang ating sinasabi, binalita ito ng Al Jazeera, ng Reuters at ng marami pang iba gaya ng The Times of Israel. Ayon sa ulat, naglabas ng pahayag ang United States of America na ang Iran, ang kanilang mga nuclear facilities ay talagang nababalot na ng mga konkreto at mas pinalalim pa ito. Ang tanong, kaya kayang lagpasan ng mga konkretong harang ng Iran ang mga bombers ng United States of America? Meron kasing B-2 bombers ang Amerika na kung saan meron itong kakayanan na babaon muna sa napakalalim na bahagi ng lupain bago ito sumabog. Wala na kayang laban ang puwersa ng Amerika, puwersa ng Israel kung sakaling subukan nila muling wasakin ang nuclear facilities ng Iran. At ayon kay President Donald Trump, kung sakaling malampasan o makasurvive si Ayatollah Ali Khamenei sa gagawing pag-atake ng Amerika, ay sinisiguro nito na magbabago ang gobyerno ng Iran. Magkakaroon na lamang ng moderate policies ang Iran. Marami ang mga naniniwala na kung sakaling magkaroon ng napakalaking pag-atake ang Amerika sa loob ng Iran, yung bang atake mga kaibigan na tinatawag na full force, kung sakaling mag-collapse ang regime ni Ayatollah Ali Khamenei, ito ay pamumunuan ng military. At ang kinakailangan lamang gawin ng Iran upang sila ay makasurvive sa gagawing pag-atake ng Amerika ay kinakailangang atakihin nito ang Israel na kung saan naroroon naman ang maraming mga base militar ng Amerika. Hindi lang ang mga base militar ng Amerika sa Israel, kasama ring dapat atakihin ng Iran ang mga base militar ng Amerika na nasa Middle East, gaya ng Saudi Arabia. At pangalawa, kinakailangang palubugin ng Iran ang mga aircraft carriers ng Amerika, mga warships, at kinakailangang pabagsakin ng Iran ang mga aircraft carrier ng Amerika. At nang sa ganon ay makasurvive ang gobyerno ni Ayatollah Ali Khamenei. Ang tanong mga kaibigan, kung sakaling umatake ang Amerika sa loob ng Iran, mananahimik kaya ang Russia, China at ang North Korea? Marami ang mga nagsasabi na hanggang kundi na lamang ang gagawin ng mga alyado ng Iran dahil nangyari na yan noong nakaraang taon, noong atakihin ng Israel ang Iran. Umatake rin ang Amerika. Pero nasaan ang Russia, China at North Korea? Hanggang kundi na lamang ito at walang ginawang pagsalakay sa Amerika at Israel. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong opinyon tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.